po tayo sa Pillar 3. Again, Kelvin Jan Reyes po ang magiging facilitator for this pillar. Meron po siyang tatlong part. Under the management system, establish standard operating procedures, mainstreaming DRR and CCA and local development plans, programming and budgeting, and sa ating local dream fund utilization. So punta po tayo sa standard SOP. So our indicators for this item, tested, reviewed, and cascaded response plan, SOP, and CPs. Second bullet, utilization of available templates for reporting, bulletins, and monitoring. And third bullet, incident command system in place. So medyo kamag-anak po ito nung nasa pillar 2, ano. Kasi kanina pinag-uusapan yata yung kung normal or yung alert mode. So ito po yung basis ng kanilang activation at kung ano yung kanilang latag po sa kanilang response. So at our means of verification, approved and adopted. I think nalinaw naman na to kanina. Approved by the council, adopted ng atin pong legislative body or the sanggunian. Hazard specific SOP. Kasi inaano nga kung CP lang ba, but may mga iba-ibang title kasi ng document. Yung iba nandun nga sila sa marang may code sila, no? Isang lahatan na gumawa sila ng isang lahatan na code para sa kanilang bayan. So, hazard specific SOP pa rin naman siya. Hindi lang nakalatag as CP. Pero dahil nga minamandato rin na meron tayong mga response plan through the form ng CP, sinama rin natin dito, no? At hinahanap din naman yan ng mga nakaraan. Accomplish form for operation listo. Ayan. So, meron daw pong document na sinasabi na pipirmahan dapat ng ating LCE and countersigned by our LGO. Please ano yan, ano? Please verify yan. Pag minsan po may pirma rin daw po si DRRMO dun sa document na yun. Ito po yung accomplish form na yun. Sinasabi lang no na nakita at ginawa lahat yun ng ating LCE. Like present ba sa AOR? Ayan yung mga tanong na mabibigat, ano? And then AAR for CIMEX based on SOP and CP. Ang karaniwang tanong, may expiration po ba yung CP? Ayan, so wala tayong nilagay dito but dapat meron kayong CIMEX in the last 3 years to test. At syempre, yun yung magiging basis ng atin pong pag-update ng SOP or CP. Ayan, so alam naman ano, kung hindi pa tayo masyadong familiar, meron tayo sa exercise design, may functional and may full-scale exercise. So either of which dito, basta may documentation tayo, not just AAR, ano, pag minsan kasi problema natin sa AAR parang photo album. Ayan, yun yung basic information, who, what, when, where, eh wala. The 4 Ws and 1 husband, wala po. Puro picture lang. So hindi po yun AAR. Sa AAR po dapat nandun po yung kung ano yung nangyari, who, what, when, where, pinaka basic information. And then situational or incident reports advisories. Ayan. Ayun, laging ang tanong dito, paano po kung hindi naman kami nag-activate? Even in white alert po mga kasama, meron pong incident report dapat. May vehicular accident, mayroong conflagration po sa atin. Medyo malaki pala pag conflagration. So, meron pong nagkarambola, but hindi naman siya magtatagal ng ilang araw. Yan po ay ginagawa natin ng reports. And also, the advisories na ating pong pinapadala through various means. Katulad po nung mga thunderstorm advisory, heat index. Ayan, kamusta po ang heat index sa inyo? Sa amin po ay galit na galit, 43 degrees. Yan, paki-chat nyo po kung anong temperature dyan sa inyo ngayon. Isang lumalagablab na hapon sa ating lahat. So, we have the regular submission of reports. Ang ibinibigay sa atin dito, screenshot ng email, um, sa Viber, pero mas maganda po, ano, since report ito dun sa ating official email para meron tayong magandang MOV kasi yun ay hindi po yun ano kasi 'di ba pag minsan unsent or ano. Doon po talagang hindi mabubura yung record. Kita talaga yung trend. Ayan, 'di ba?
Parang ano yan eh, yung pag nagkagalit kayo nung ano mo, nag-unsend, 'di ba? Pag sa email, hindi nila mababawi. Pag sinabi nila yon, yun na yun, nasa thread na yon. Updated organizational structure of IMT. Ayan, so kung meron tayo doon sa ating Pillar 1 ng mga executive order para sa organizing yung ating mga response team. Ayan, karaniwan nandiyan na yan nakalagay. And ano yung structure, no? Siguro naman hindi naman masama siguro kung titingnan din natin yung tama naman yung structure, ano? Pag minsan kasi ang karaniwan naming concern, one LDRIM officer, may apat na staff. So, tatlo lang naman yung piniprescribe. Wala nang ayun, 'di ba yung prescribed na staffing pattern. Ngayon kung siguro kung may mga deputy wala namang masama siguro doon. Pero yun pa rin yung piniprescribe sa atin. All IMT members are trained in ICS, ID certificate lang po naman ano, tsaka yung mga AAR po ng mga training natin. Ayun, tsaka pictures, yung pinakamalagay yung pictures. Submission of IAP when activated. Syempre po yung IAP hindi lang aanin ba natin yung IAP kung hindi naman inform si responsible official, 'di ba po? Ayan. So binibigyan natin yung ano information kay responsible official. So for the scoring mechanism natin, 3 with approved and adopted, ibig sabihin dumaan po sa sanggunian natin. Hazard specific SOP for at least 3 hazards. Ayun. For you to get 3 na score, dapat 3 hazards. So, 'di ba parang may matik na tayong dalawa? So, dagdagan pa natin ng isa. Within the last 3 years, ayan. So, yun na yun. Yun na yung pinrescribe, ano? Doon sa una, hindi natin nabanggit, but dito, binigyan na ng, malinaw po, within the last 3 years. Letter B, with approved AAR for 3 hazards identified. Ito yung sa, ano nito, no? Sa formulation. And situational report that are regularly submitted. Mhm. Pwede nyo pong i-versus yan sa mga ano, kung nasa province kayo, or nasa municipality kayo, sa mga provincial reports, or kayo may personal knowledge since yung kasama nyo naman from the regional office talaga. Kaya pwede nyo hanapin yung mga specific incidents kung meron ba sila nung nangyari na yun, as far as you remember. Accomplish operation list to checklist. Yun nga yung binabanggit ko po na pinapapirmahan po kay LCE. At saka ICS in place. Hindi lamang yung ano yung legal basis, pati yung tao, yung ating mga facilities, tama ba yung pagkakalagay, latag. That is for the score ng 3, 5 po. Kailangan makuha po nila yung 5. For them to have the score po ng 3. And then for 2, approve and adopted hazard specific SOP for at least 2 hazards. Ayun, parang may nakabukas po na mic. Hello po. Saan nakabukas ang mic? Hey, secretariat po. Baka napindot lang. Okay, tuloy po natin. Dito po sa score na 2, 2 CP po ang hinihingi within the last 3 years for your at least 2 hazards. Situational reports that are regularly submitted, accomplished, operation list to checklist, and yung ICS in place. Ulitin ko lang approved and adopted po. Pag meron po sila ng mga volumes of SOP pero wala naman pong adoption, dito po tayo papatak sa 1. Draft hazard specific SOP or 1 approved SOP sa level lang ng council. Ayan, 1 lang po tayo. Okay? Yeah, proceed po ako dun sa pangalawa, sa 2 out of 3 natin na under the management system, mainstreaming DRRCC in local development plans. So, dalawa lang po yan pag pinag-uusapan natin dito. It's the comprehensive development plan and yung atin pong land use plan. Okay? So, indicator natin, mainstream DRR and CLUP, PDP, FP, local development plan and investment program. Siyempre, kaulam po nung CDP yung ating LDIP. Okay. So for our province,
Um, Meron kasi tayong ano nga ba yung law? 11201. So, yung pong mga dati na dumadaan sa RLook, ang nangyari po is i-screen po muna ng DSUD and then saka po ipapasa sa, teka, naguluhan ako. Tama, ganun nga po ang mangyayari. So, yung pong mga before 2018, ay meron po sila na mga RLook certification or yung ating NEDA as the secretariat doon. Or kung after 2018 naman po na formulate, karaniwan po kasi ang mga ano natin, mga development and physical framework plan ay mga at least 10, 20, 30 years po ang kanilang ano no. Kasi sayang naman, no? Para anticipating talaga to, long-term plan talaga to. So, it's either meron po silang RLoC certification or DSUD certification. Or better yet, meron silang approved PDP, FP at yung PDIP nila containing DRR, SCCA, PPA. Saan makikita? Pag minsan yung nilagyan kasi ito dati nung risk sensitive or risk informed. Doon pa lang daw sa vision mission, makikita na raw kung risk sensitive yung plan. Okay, kung syempre yung kanilang risk assessment, dun sa PPAs nila kung may capacity building, may risk reduction measures na ginagawa or nakaprograma, yan po yung ating titingnan. For the city and municipality, yun kanila naman pong sanggunian approved na CLUP. Hindi ba nagiging zoning ordinance na ngayon? Ayan, pag na-approve nila, no? Okay? Or kung ginagawa pa for the city and municipality, certification from the PILUC. Except kung tayo po ay nasa independent cities or mga highly urbanized city, DSUD na po ulit ang may hawak po niyan. Sila po yung magse-certify. And then, more than that, yung pong ating CDP should be certified by the CDP Technical Assessment Committee. Ayan, kung hindi po kayo masyadong aware, yun daw pong CDP kasi ng cities and municipalities ay nire-review po ng ating CDP Technical Assessment Committee from the provincial departments. Ayan, so meron po silang ibinibigay na format na na yun po yung mga comments sa review or yung mismong certification na na-assess na nila, tapos na certify na nila pwede na pong i-approve ng sanggunian. Ayan, kasi magiging itlog at manok po 'yan, ano? Pagka hihintayin yung sanggunian na approval or sanggunian naman hintayin naman yung CDP TAC. Yan. So, pag po approve na ng sanggunian, nag-undergo ng CDP Technical Assessment Committee for the next revision na po yun ng plan. Noted lang po. No. Just the same, kailangan po ay dumaan pa rin sa sangguniang bayan or panglunsod approving yung ating CDP and yung kaakibat na LDIP. At syempre, for the year na pinag-usapan or the next fiscal year ay may AIP tayo with DRR and CCA PPAs. Ayan, so punta tayo sa scoring for the province to get yung 3 DSUD or RLook kasi kung before 2018 approved risk informed PDP-FP with LDIP yan. Yun yung kaulam po niyan, yung investment plan ng mga programa. Physical and financial na accomplishment dapat. With DRRCCA PPAs aligned with LDRIM-P. Ayun. So, input dun sa LDIP yung mga programa ng LDRIM-P. That's for 3. With draft, PDP, FP, alam ko medyo marami yung may ano dito, no? May challenge dito. So, karaniwan dito lang pumapatak sa 2. Under review pa. Medyo mabigat din po. Marami pong kaakibat na plan pa sa loob. And with draft PDP, FP for the year being assessed. So, 3, 2, and 1. Under review ay 2, draft pa lang. Bagong gawa, mainit-init pa, 1 lang po yun. And kung wala, 0 po. For cities and municipalities naman tayo, yung rubric natin. So, dalawa po ang titingnan natin.
may PILUC or this should approve in the case po ng highly urbanized city, independent cities. And PILUC yung ating mga cities and municipalities. Ayan. And cities pala, PILUC, cities din yan. Yung mga highly urbanized and ICC lang po sa DSUD. And Sangguniang Adopted CDP. Ayan. With CDP assessment result declaring that the CDP is risk-informed, yun po yung galing sa TAC. Okay? So, ewan ko lang po, no, pero sino po dito yung from national government agency na ini-member sa CDP TAC ng isang province. Ayan. So, malaki po yung nagawa sa amin ng pagkaka-member namin sa TAC. Kaya familiar na po kami rito. And approve LDIP and AIP. So, may CLUP and CDP po, no, na approve with LDIP and AIP. For the score ng 3, score ng 2 for LGU has either approved. Kung isa lang po si LUP lang or CDP yung approve, 2 lang po siya. And then 1 kung parehas po na draft pa lang or under review, draft bagong gawa or nire-review pa. Ayan, so yung ating mga asterisk dito, certification from PILUC and DSUD. Ayan. Karaniwan naman, kasama naman natin sa RSVC, Regional Validation Committee pala, yung ating NEDA, yung ating DILG. So, ayan, makakapag-comment na rin din sila dito. Same with the CDP po. And kung wala talaga, si LUP CDP, 0 po. Kawawa naman LGU na yun. Ano? So, punta tayo sa LDRIM Fund Utilization. Indicators po natin, PPAs for increase resiliency and mitigate impact of future disaster, consistent with the risk assessment. Ayun. Identified PPAs included in the annual investment program, match-match lang naman natin. Pero kung may review na po, malaking bagay po yung may review. Hindi na po natin dun mismo gagawin kasi presence sana ang titingnan natin no? Ibang usap pa kasi yun yung technical assistance ng pag-review ng plan. Budget provision for MOE, capital outlay of LDRIMO. Ayun, kasi nga yung plan nandun na, no? Kung meron tayong allocation for the PS services. LDRIM fund for previous year. Ayan, kasi ang ating pong ina-assess this year, 2025, yung pong buong fiscal year of 2024, yung utilization po nila. So, means of verification natin, local dream fund investment plan, ayan, or multi-year, syempre, multi-year, pinaka mabisa. Pinakamahina niya 3 years. List of PPAs indicated in the LDRIM P, approve annual investment program is for yearly to, no? Yearly, annual nga. And LDRIM F utilization report, implementation report, and accomplishment report. Ayun, yung iba po nagpapakita ng mga physical accomplishment, but syempre yung LDRIM F utilization report po ay isa rin sa mahalagang sangkap ng ating MOV. Statement of receipts and expenditure. Meron po nito kay meron po nito kay accounting. Ayan. And regular, ibig sabihin monthly submission po ng ating LDRIM F utilization report. Ay, sorry. Copy furnish OCD. Bakit po? I-reiterate po natin under COA Circular 2012-002. Hindi nga lang po dapat OCD. Hindi lang po dapat COA, pati DILG. Ayan, yan po yung Holy Trinity. Hindi. Yan po, dyan po tayo magsasubmit ng report. Tatanggapin po ba kapag sa OCD lang, pag sa DILG lang, yung ang mandato po ay COA, OCD, and DILG. Yun po ang mabigat. Okay? Kung magkakahiwalay na dokumento po, wala naman pong problema. Kung isang dokumento lang po, tatlo yung tatak, wala din pong problema. Okay.
Punta tayo sa grading system, sa rating po. So, 3, approve multi-year LDRIM investment program with an allocation of 70% for pre-disaster and 30% for QRF. Okay, malinaw tayo dyan. Lahat naman, pinapractice yan. Letter B, utilization rate. Sorry for this year. Ganon pa din, walang galawan. 95 to 100%. Ayan, marami pong concern diyan pero yun talaga, 95 to 100%. And then letter C, incorporated in the AIP and LDIP. Ayun, pero mas makakatulong po kung ready yung mga review natin, ano? Reviewed plan. Programming of Dream PPAs exceeded the 5% allocation requirement. Malinaw po, again, for this year, hindi natin binago yung, ano na yan, yung requirement na yan. Oh, baka po may gustong mag-try, 5.1%. Pasok na technically, pasok na po yan, mako-complain na nila yung D. Letter E, timely, monthly, and complete submission of LDRIM-F utilization above 69% of the previous year. Paki-reiterate po natin pag nag-review tayo, ilagay po sa toolkit yun pong kanilang utilization. Hindi, ang atin pong role is to verify. Wala po tayong i-verify kung wala po silang nilagay. Ano po, talagang nahihirap, natatagalan po yung mga validators kasi i-validate nga natin kung wala po silang nilagay, tayo pa magko-commute para sa kanila. Wala po tayong i-validate. Ano po? Yung paki-emphasize lang po at talagang napakahirap pong yan, lalo na sa mga ano yan, may problema sa math. Okay? Para naman, dapat po makuha nila yung limang ito, A, B, C, D, and E for the score of 3. For the score of 2, allocation of 70% for pre-disaster activities and 30% for QRF, 70-30 pa rin. Utilization of not lower than 75%. Ayan, so pasok pa rin po. Kanina 95 to 100, dito 75%. Approve annual LDRIM FIP incorporated in the AIP. So, dapat present parehas. And 5% of ERA budget allocation for DRRM. Ayun, yun pa rin. Yun naman yun, not less than 5%. Ano. Pag more than, saka tayo makakuha ng 3. Timely, monthly, and complete utilization of LDRIM F utilization. So, that's under sa score po ng 2. Para naman po sa 1, with LDRIM P, LDRIM FIP, and irregular submission of LDRIM F utilization. What constitutes irregular submission? Kunwari quarterly. Hindi ko alam po kung ba't hindi na nabura yung notion na quarterly yung pagsasubmit despite the issuance of COA. COA na nga po eh. No, mayroong mga ganon na sanay daw po si accounting na quarterly. This is the COA circular. Ayan, medyo mabigat na nga yung basis ano COA but ano pa din quarterly. Dapat po monthly. And 50 to 75% utilization rate. And 0, no LDRIM FIP, below 50 utilization rate. Okay, so dito po sa kanan banda, yung ating mga MOVs. Resolution, ayan. Kaya hindi na po sinama dun sa 4 yung ano, kasi regular naman dapat nilang ginagawa. Yung investment plan, na LDRIM F investment plan, multi-year or annual. Yung kanilang annual investment plan. Oh, magminsan kasi iba ang diskarte ng LGU ano kaya mapansin nyo LDRIM FIP nga bakit annual tapos may annual investment plan pa. Okay? Mas important is aligned dun sa ating LDRIM P. Oh, list of PPAs indicated in the LDRIM P. LDRIM F utilization report. Ayan. Kung other than monthly po, pasok po siya dun sa irregular. And yung ating 70% LDRIM F, amount utilized, and utilization rate. Yung buo na po ito ha, mula January hanggang December po. Okay, so that's for Pillar 3. I'm now open for questions.